Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Laging mataas ang expectations ng mga tao para sa mga henyo, at ganoon din ang kaso sa ating bida. Habang nakatingin sa kanya, sinabi ng isang babae sa kaibigan niya, siya yung genius ng college natin. Narinig ko, master na niya lahat ng advanced spy programs ng bawat profession. At gwapo pa siya. Sigurado akong magpapalit siya ngayon ng napakalakas na job class. Sumang-ayon ang kaibigan niya, oo nga. Ang isang katulad niya, siguradong mag-aawakan ng malakas na job class. At kapag nangyari yon, iko-confess ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, dapat niyong malaman ang backstory ng mundong ito. 100 taon na ang nakalipas ng salakayin ng mga laro ang mundo. Naglitawan ng iba't ibang klase ng halimaw, at nagsimulang magising ang mga tao ng kani-kanilang mga kakayahan. Ang tadhana ng sangkatauhan ay naging ganito, magpalat ng mga job class, labanan ang mga halimaw, at mag-level up. Kung hindi, kamatayan ang naghihintay. Sa ganitong panahon, laging nakakapukaw ng pansin ang mga henyo. Ang kanilang kakayahan ang tumutukoy sa tadhana ng sangkatauhan. Ngayon, ang araw ng job class transfer day. Ang ating bida ay sobrang excited na dumating na ang sandaling ito. Ang pangalan niya ay Jiang Li. 18 taon na ang nakalipas mula nang mapunta siya sa mundong ito. Sa taglay niyang pambihirang talento, walang tigil siyang nag-aral ng iba't ibang kakayahan. Isa lang ang layunin niya, ang maging pinakamalakas sa lahat. Sa status niya, 4 na klase ang angkop para sa kanya. Sa warrior combat skills, excellent. Sa mage combat skills, excellent. Sa assassin combat skills, excellent. Sa advanced combat skills, excellent. Lahat ay umaasa na sa ganoong klaseng talento, tiyak na mag-aawakan siya ng isang hidden job class. Ang mga job class ay nahahati sa 3, basic jobs, advanced jobs, at hidden jobs. Habang tumataas ang lakas ng isang job, lumalakas din ang hirap na magising ito. Lalo na ang hidden jobs, parang naghahanap ka ng karayom sa tambak ng dayami. Pero kung magising man ito ang magbibigay ng nakakalamang na kapangyarihan. Sinabi ng principal ng school na walang hangganan ang magiging kinabukasan ni Jiang Li. Pero syempre, kapag masyadong outstanding ang isang tao, laging may inggit at may inis sa kanya. Habang papunta si Jiang Li sa Awakening Grounds, hinarang siya ng mga bully niyang kaklase. Tinawag nila siyang highly anticipated genius. Ang leader ng mga bully ay si Yan Shu, na tinitingnan si Jiang Li mula ulo hanggang paa. Tinanong ni Yan Shu si Jiang Li, anong advanced job class ang balak mong ma-awaken ngayon? Si Yan Shu ay galing sa Golden Domain, isa sa 3 henyo ng kanilang Golden Domain Academy. Ang ama niya ay isang malakas na Golden Class practitioner, pero kahit saan sa campus, laging nauuna si Jiang Li sa kanya. Ayaw ni Jiang Li makipagtalo, kaya sinabi niya, wala pa akong alam kung ano ang Magi Gising. Tapos, tumalikod na siya para umalis, pero bigla siyang pinigilan ni Yan Shu. Hinawakan ni Yan Shu ang balikat ni Jiang Li at sinabing, tumigil ka nga sa pagmamayabang. Baka naman ang ma-awaken mo ay isang basura na job class. Tumawa si Yan Shu at sinabing, huwag mo kaming sisihin kung hindi ka namin bibigyan ng mukha kapag nangyari yon. Nag-init ang ulo ni Jiang Li. Bitawan mo ako, sagot niya. Biglang nena si Yan Shu, pero nang makita niya ang bughaw na kumikislap na mata ni Jiang Li na galit na nakatingin sa kanya, napatigil ito at binawi ang kamay niya. Alam ni Jiang Li na ngayong araw, siya ang magiging sentro ng atensyon. Kung mabaigaw siya sa awakening, magiging nakakahiya talaga, dahil kapag ang isang henyo ay nabigo, nagiging katawa-tawa siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula na ang awakening ceremony. Ang unang tinawag ay si Jiang Dano mula sa class 1. Sa kasamaang palad, nabigo siya. Kitang-kita ang pagkadismaya niya, pero sinabi ng teacher niya, kahit ordinaryong profession ang ma-awaken, huwag mawalan ng pag-asa. May potensyal ang bawat isa. Tinawag ang susunod na estudyante. Ang awakening niya ay sobrang makapangyarihan. Nagliwanag ang buong lupa. Ang estudyanteng ito ay si Lei Muan, at matagumpay niyang na-awaken ang advanced job class na Swift Archer. Nagsaya ang mga estudyante ng Golden Domain Academy, sumisigaw,
ang henyo ng Golden Domain Academy. Habang palakpak ng palakpak si Zhang Li para sa matagumpay na awakening ni Lai Muan, ngumiti ito sa kanya. Bigla na lang may sumunod na flash, isa na namang advanced job class. Ang sumunod na nag-awaken ay si Yan Shu mula sa class 3. Matagumpay niyang nakuha ang advanced job class na Flame Mage. Napahanga ang lahat, pero si Yan Shu ay mukhang hindi natuwa. Sabi niya, advanced class lang pala. Nag-usap-usap ang mga tao, dalawang sunod-sunod na advanced class. Ang lakas naman ng batch na to. Siguradong may mas malalakas pa ang susunod. Bumaba si Yan Shu mula sa stage, nakangiti at nagsabing, kahit advanced job class lang, super impressive na to sa mata ng mga tanga at walang alam. Nakita niya si Zhang Li sa harap niya at sinabing, Zhang Li, huwag mong isipin na ang mga mukhang clown na effort mo ay may mababago. Ang talento, ipinapanganak, hindi nakukuha. Sa isip ni Zhang Li, ang kapal ng mukha nito, pero hindi niya pinatulan si Yan Shu. Tinawag ang susunod na estudyante, si Zhang Li mula sa class 4. Umakyat siya sa stage, sa opisina kung saan pinapanood ng mga principal mula sa iba't ibang paaralan ang awakening, nagtanong ang isang matandang principal. Siya ba si Zhang Li, ang pinakamatalino sa paaralan ninyo? Sumagot ang principal ng Golden Domain Academy sa pamamagitan ng tahimik na pagtitig kay Zhang Li. Nagsimula ang awakening. Biglang nagliwanag ang katawan ni Zhang Li sa bughaw na ilaw. Lumabas ang isang job class scroll at isang talent book. Tumindi pa ang bughaw na liwanag habang tumatagal. Tumayo ang principal ng Golden Domain Academy para mas makita ang nangyayari. Iniisip niya, posible kaya na ito ang unique hidden job class. Ngunit nang unti-unting hamina ang bughaw na liwanag, lumabas ang resulta, basic job class lang. Nagulat ang lahat ng principal na nanonood. Tinanong ng matandang principal ang principal ng Golden Domain Academy. Anong nangyari? Hindi ba siya ang pinakamatalino sa inyo? Nakita ni Yan Shu ang resulta at napatawa. Buti nga sa kanya. Ang Flame Mage ko ay mas malakas kaysa dyan. Ang mga tao sa paligid ay nagumpisa ng pag-usapan si Zhang Li. Habang nagsimula ng mag-usap-usap ang mga tao, nagsimula na rin nilang tawaging, so-called genius fake, si Zhang Li. Sabi nila, si Lai Muan ang tunay na malakas. Pakiusap, kunin mo kami sa ilalim ng iyong pakpak. Pero si Lai Muan ay hindi sila pinapansin, nakatingin lang siya kay Zhang Li, halatang nag-aalala. Si Zhang Li naman ay tahimik lang na nakatayo sa stage, walang sinasabi. Nag-usap-usap ang mga tao. Akala ko pa naman top student siya, pero ang nakuha lang niya ay mage. Sayang ang expectations natin. Nakakahiya. May nagtanong pa, nakita niyo ba ang itsura ng principal? Grabe, nakakahiya talaga. Habang lahat ay nagtatawanan, si Zhang Li ay nanatiling nakatayo lang sa stage, iniisip, imposible, ito na ba talaga yon? Biglang lumitaw ang isang maliwanag na screen sa harap ng mga mata niya, isang system notification. Ang sabi nito, congratulations! Awakened a special talent, skills automatically max level. Nagulat si Zhang Li. Iniisip niya, ano to? Hindi ko pa naririnig ang ganitong talent dati. Baka may kinalaman ito sa pag-crossover ko sa mundong ito. Maya-maya, isa pang window ang lumitaw. Pinakita nito ang mga skills ni Zhang Li, pero hindi pa max level ang mga ito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang kumislap ng maliwanag ang system screen. Ang tatlong skills niya, Fireball Spell, Light Armor Spell, at Meditation Spell, ay nagsimulang tumaas ang mga level. Napatingin si Zhang Li habang mabilis na umaangat ang mga level ng skills niya. Nagulat siya pero medyo natakot din habang patuloy na tumataas ang mga level ng skills niya. Hanggang sa lahat ng skills niya ay naabot ang max level. Napamulagat si Zhang Li, nagtanong sa sarili, ano to? Ano ang nangyayari dito? Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro na si Pang, kapag nag-awaken ang isang practitioner, may tatlong level 1 na starting skills. Sa pag-level up ng skills, nagkakaroon ng malaking pagtaas sa lakas at epekto nito. Pero mahirap mag-level up ng skills. Ngayon, tumatawa si Zhang Li habang iniisip, skills max level pala, ang dali lang pala nun. Ngumiti siya at sinabi, mukhang hindi pa rin ako iniwan ng kapalaran. Skills automatically max level.
Habang nasa isip ni Jiang Li ang lahat ng nangyayari, bigla siyang tinapik ng principal niya para magising. Pagdilat ng mga mata ni Jiang Li, sinabi ng principal ng Golden Domain Academy sa kanya. Huwag kang panghinaan ng loob. Kahit hindi ito isang hidden job class, practitioner ka na ngayon. Ang future mo ay puno pa rin ng posibilidad, at naniniwala ang lahat ng guro sa'yo. Ngunit sa isip ni Jiang Li, paano siya magiging malungkot kung meron siyang skill automatic max level talent? Ngumiti siya ng malaki at nagpasalamat sa principal niya. Salamat po, patuloy akong magsusumikap. Tinapik siya ng principal sa likod at sinabing, "Cheer up, bumalik ka na sa classroom." Habang bumababa si Jiang Li mula sa stage, iniisip ng principal. Ang bait talaga nitong batang to, tunay na kahanga-hanga. Pagbaba ni Jiang Li, ang lahat ay tumatawa sa kanya. Walang lumapit para batiin siya. Pero, inasahan na iyon ni Jiang Li. Alam niya na mas gusto ng mga tao ang makita ang isang genius na nabigo kaysa magtagumpay. Pero, iniisip niya, pababagsakin ko lahat ng inaasahan nila. Hindi nila alam kung ano ang darating. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang trial shooting range. Ang lahat ay sinusubukan ang kanilang mga bagong skills. Si Yan Shu ay busy rin, tinitesting ang kanyang fire magic. Pinuntirya niya ang isang mannequin at tumama ang apoy niya, bahagyang sinusunog ang panlabas na bahagi nito. Ang mga alipores ni Yan Shu ay agad siyang pinuri. Grabe, boss, ang galing mo talaga. Habang nangyayari iyon, nakita ni Yan Shu si Jiang Li na naglalakad sa likuran. Tinukso niya ito. Oy, ordinary mage. Hindi sumagot si Jiang Li, kaya't inatake siya ni Yan Shu gamit ang fire magic. Galit na humarap si Jiang Li at tinanong, "Ano bang gusto mo?" Itinuro ni Yan Shu ang mannequin at sinabing, "Sige nga, ipakita ng genius natin ang kanyang skills." Pero mayabang na sumagot si Jiang Li. "Hindi ko na kailangang mag-practice. Magaling na ako." Nagalit lalo si Yan Shu at ang mga alipores niya. Sigaw ni Yan Shu, "Tigilan mo na ang kalokohan mo. Sinong nagsabing magpa-practice tayo? Ipakita mo kung anong meron ka." Naglalakas loob ba siyang makipagtagisan sa kanya, isang advanced flame mage? Itinutok ni Yan Shu ang daliri niya sa noo ni Jiang Li at tinawag siyang duwag. Narinig ito ni Jiang Li at nagalit. Ginamit niya ang kanyang fireball spell para atakehin ang mga mannequin sa likuran. Nakita ito ni Yan Shu at natawa. "Seryoso ka ba? Basic fireball spell. Tumigil ka na sa kalokohan mo." Pero nang tumama ang fireball ni Jiang Li sa mga mannequin, isang napakalaking pagsabog ang nangyari. Nagulat si Yan Shu at napalingon. Anong nangyari? Ang pagsabog ay sobrang lakas at hindi lang isa kundi lahat ng mannequin sa trial shooting range ay nasunog ng tuluyan. Nakatitig si Yan Shu kay Jiang Li at sinabi, "Imposible to. Hindi ka ba isang basic mage?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jiang Li. Sa halip, lumakad siya palayo ng may kumpiyansa. Ang lakas ng basic level fireball spell na ito ay sobrang nakakagulat. Ang lakas ng basic level fireball spell na ito ay sobrang nakakagulat. Habang iniisip ito ni Jiang Li, napansin niya na kahit malakas ang fireball spell sa full level, halos kalahati ng kanyang mana ang nagamit. Pagdating sa bahay, iniisip niya ang lahat ng nangyari at na-realize na kailangan niyang mag-level up agad para mapataas ang kanyang maximum mana. Pagpasok ni Jiang Li sa bahay, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Bakit hindi ka man lang nagbigay ng salita bago ka umuwi?" Ang nagsalita ay si Dan Qing, ang ina ni Jiang Li. Sinabi nito, "Halika na, hugasan mo ang kamay mo. Kakain na tayo." Habang kumakain, sinabi ni Jiang Li sa kanyang ina, "Nakapag-awaken ako ngayong araw. Mage na ako ngayon." Nang marinig ito, sobrang natuwa ang kanyang ina. Napakaganda niyan. Ang mga mage ay nasa likod ng team, gumagamit ng skills mula sa malayo. Mas ligtas ito kaysa sa mga nasa harapan. Tumayo si Dan Qing at sinabi, "May ibibigay ako sa'yo." Kinuha niya ang isang kahon at inabot ito kay Jiang Li. "Ito ay galing sa ama mo. Dati rin siyang isang makapangyarihang professional." Nagulat si Jiang Li. "Makapangyarihang professional?" Tinanong niya ang kanyang ina. "Hindi mo ba sinabi dati na matagal nang patay si Papa bago pa ako ipinanganak? Kung makapangyarihan siya, nasaan siya ngayon? Bakit niya kami iniwan ng ganito katagal?" Sumagot ang kanyang ina. "Wala rin akong alam."
Sinabi ng ina ni Jiang Li na ang ama niya ay nagsabi lamang na pupunta ito sa edge of the world dahil may napaka-importanteng bagay na kailangang asikasuhin. Kaya nagmamadali itong umalis. Nang makita niyang nagagalit si Jiang Li sa naririnig, sinabi niya, "Huwag mong sisihin ang ama mo. Nangako siya na gagawin kang isang mage." Dagdag pa ng kanyang ina, "Kaya nga palagi kong pinapahalagahan ang pag-aaral mo sa mage skills." Habang sinasabi ito, nagsimula siyang maiyak. Ngayon na lumaki ka na at mage ka na. Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi, ngunit halata na umaasa siya ngayong naging mage si Jiang Li, maaaring bumalik ang kanyang ama. Tumalikod ang kanyang ina at pumasok sa kanyang kwarto. "Pagod na ako, magpahinga ka na rin. Kung gusto mo, tingnan mo muna ang laman ng kahon." Nang tingnan ni Jiang Li ang kahon, pakiramdam niya ay magbabago ang buhay niya dahil dito. Nang sinimulan niyang buksan ito, isang gintong liwanag ang lumabas mula sa kahon. Nagulat siya sa nakita. Sa loob nito, may job class scroll at isang sulat. Sa sulat, nakasulat, "Gamitin ang scroll na ito upang palitan ang iyong propesyon sa isang makapangyarihang archinist." Ang kinakailangan, mage class profession na may lakas na umabot sa gold level o higit pa. Nanlaki ang mata ni Jiang Li sa pagkabigla. Isang profession change scroll. Ito'y makapagpapalit sa isang espesyal na propesyon. Alam ni Jiang Li na sa mundong ito, malinaw ang pagkakahati ng mga profession ranks. Normal, Iron, Bronze, Silver, Gold, Holy Domain, Demigod. Kapag naabot ng isang tao ang tiyak na antas at natugunan ang mga kaukulang kondisyon, maaari silang umangat sa susunod na rank. Nalaman din ni Jiang Li mula sa kanyang ina na ang kanyang ama ay isa sa mga nangungunang professional sa gold level. Pero kahit siya, hindi nakakuha ng ganitong uri ng scroll. Naisip niya, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Ano ba talaga ang ranggo ng ama ko? Holy Domain, Demigod. Kung ganoon siya kalakas, bakit walang balita tungkol sa kanya sa loob ng napakaraming taon? Inilagay ni Jiang Li ang scroll pabalik sa kahon, naguguluhan sa kanyang mga iniisip. Iniisip ni Jiang Li na kailangan niyang humanap ng paraan para mag-level up at maging isang gold level professional. Sa loob ng 7 araw, magsisimula na ang professional trial sa Jin City, at kabilang ang batch nila Jiang Li sa mga lalahok. Kaya't mabuting maghanda ng maaga. Ilang sandali pa, sa hunting grounds, may isang red-haired hunter na nakatingin kay Jiang Li at nagsabi sa isang blue-haired hunter. Isa na namang inosenteng bata na hindi alam ang taas ng langit at kapal ng lupa. Kakagising pa lang sa pagiging practitioner, nagmamadaling pumunta sa wilderness para maghanap ng kamatayan. Sinabi ng blue-haired hunter na baka may malakas na special profession si Jiang Li. Tumawa naman ang red-haired hunter at sinabing, "Tignan mo ang payat niya. Ano pa ba ang pwede niya maging kundi mage?" Nagkatawanan ang dalawa habang tinitignan si Jiang Li. Pero hindi sila pinansin ni Jiang Li at nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang makita siya ng isang girl hunter na nagngangalang Vivi, pinigilan siya nito. "Little brother, judging sa aura mo, mukhang isa kang bagong practitioner. Gusto mo bang sumama sa amin?" Tanong ni Vivi nang may kabaitan. Ngunit hindi natuwa ang kanyang mga kasamahan sa grupo. Sinabi nila, "May mahalaga tayong gagawin sa pagkakataong ito. Paano tayo magdadala ng pabigat?" Problema niya na kung hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Nagalit si Vivi sa kanila. "Bakit ba kayong lahat ganyan?" Tanong niya. Ngunit sinabi ni Jiang Li na ayos lang at nagpasalamat siya sa kabaitan ni Vivi. Sinabi niyang kayanan niya ang sarili niya. Pero bago siya umalis, pinigilan siya ni Vivi. "Sandali lang," sabi ni Vivi. Kinuha niya ang isang bote ng potions at iniabot ito kay Jiang Li. "Dahil ayaw mong sumama sa amin, kunin mo na lang ito. Mage ka rin naman, magagamit mo ito mamaya," sabi ni Vivi. Nagpasalamat si Jiang Li at umalis patungong hunting grounds. Dumiretso siya sa Grey Forest, kung saan may level 4 big goblin na gumagala. Nagtago muna si Jiang Li sa likod ng isang puno. Nang hindi nakatingin ang big goblin, inactivate niya ang kanyang fireball magic at binato ito sa goblin. Napansin ng big goblin ang fireball magic, pero huli na ang lahat. Nang tumama ang fireball spell ni Jiang Li sa malaking goblin, nagkaroon ng malakas na pagsabog at nasunog ito hanggang mamatay. Tinitignan ang bangkay nito, sinabi ni Jiang Li.
Talagang ang max level fireball spell ay kayang tapusin ang isang level 4 goblin sa isang iglap. Pero biglang may narinig siyang mga yapak. Agad siyang lumingon at nakita ang isang grupo ng mga normal goblins na lumalabas mula sa mga palumpong. Naakit ang mga ito ng ingay mula sa laban kanina. Nang makita sila, umatras si Zhang Li at sinimulang mag-cast ng spell. Ayos lang, mabuti na rin ito. Hindi ko na kailangang hanapin sila isa-isa, sabi niya. Pero biglang may isang goblin na tumalon papalapit sa kanya para umatake. Agad na ginamit ni Zhang Li ang kanyang light armor spell, at lumitaw ang isang liwanag na armor na pamrotekta sa kanya mula sa atake ng goblin. Sinubukan ng mga goblin na sirain ito, pero ang max level light armor spell ay hindi basta-basta mababasag. Inihanda ni Zhang Li ang kanyang fireball spell muli. Sa pagkakataong ito, tinarget niya ang lupa, at nang tumama ang spell, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang lahat ng goblin sa paligid ay tumalsik. Nakita ang nakamamanghang lakas ng spell, sinabi ni Zhang Li. Parang gumagamit ng maso para sa maliit na mani. Biglang may lumitaw na system notification, sinasabing si Zhang Li ay nag-level up na ng isang antas at kasalukuyang level 2. Pero kahit na marami siyang napatay, napansin niyang maliit lang ang karanasang nakuha niya. Biglang dumami pa ang goblin na lumitaw. Inihanda ni Zhang Li ang kanyang fireball spell muli. Sinasabing, kahit ilan pa ang dumating, pareho lang ang magiging resulta. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nangyari. Hindi niya magawa ang fireball spell. Nagulat at natakot si Zhang Li. Nang i-check niya ang kanyang stats, nalaman niyang ubos na ang kanyang mana. Shock siya nang makita niyang wala na talagang laman ang kanyang mana pool. 2 fireball spell at isang light armor spell lang ang nagamit ko, pero ubos na agad ang mana ko, sabi niya sa sarili. Kahit pa nag-level up siya at nadagdagan ang mana pool, hindi ito tumagal. Buti na lang, ang shield mula sa light armor spell ay kalahating buo pa. Nagdesisyon si Zhang Li na mag-replenish ng kanyang mana gamit ang meditation pagkatapos ng laban. Habang nagpapahinga, pumulot siya ng isang kahoy mula sa lupa, naghahanda para sa susunod na laban. Alam ni Zhang Li na hindi kayang sirain ng goblins ang kanyang defense kaya itinuro niya sila at sinabing, maglaro tayo. Nang lumapit ang mga goblin, tumalon si Zhang Li papunta sa kanila at inatake sila, sinasabing ipapakita niya ang lakas ng isang melee mage. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa pag-atake sa isang goblin, pero nabawasan lang ito ng 10 puntos sa kanyang buhay. Tulad ng inaasahan, talagang mababa ang damage ng isang melee mage. Pero hindi nawala ang kumpiyansa ni Zhang Li. Tumalon ulit siya at muling inatake ang mga goblin, sinasabing, sapat na ang 10 puntos. Tama siya, kaya niyang patuloy na atakihin ang mga goblin, at wala naman silang magagawa sa kanya. Tinuloy-tuloy ni Zhang Li ang pag-atake hanggang sa mapatay niya ang lahat ng goblin. Pagdating ng gabi, huminga ng maluwag si Zhang Li matapos silang maubos. Pero napagtanto niya na talagang sobrang baba ng kanyang physical damage. Biglang lumitaw ang system notification na nagsasabing nag-level up siya sa level 3. Habang tinitingnan ang kanyang stats, naisip ni Zhang Li na ang fireball spell lang ang tanging magic niya para umatake. Sa kanyang kasalukuyang mana pool, 2 fireballs lang ang kaya niyang gamitin. Sa cooldown ng fireball spell, kailangan niyang gamitin ang light armor spell para sa kaligtasan niya. Pero dahil dito, sobrang bagal pa rin ng kanyang efficiency. Biglang may narinig siyang malakas na ingay mula sa kagubatan. May mga pulang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa naririnig niya, nagtanong si Zhang Li. Pwede kaya? At tama ang hinala niya. Isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa kagubatan, isang level 10 elite monster, Giant Axe Goblin. Ang halimaw na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa kay Zhang Li. Nakita ito ni Zhang Li at sinabing, saktong oras, ang pagtalo sa elite monster sa maagang yugto ay magbibigay ng maraming karanasan. Ginamit niya ang light armor spell ng may buong kumpiyansa, pero tulad ng dati, walang nangyari, hindi lumitaw ang armor. Nang tingnan ang kanyang stats, napagtanto ni Zhang Li na wala pa rin siyang sapat na mana. Pero ang level 10 Giant Axe Goblin ay hindi naghihintay. At si Zhang Li, wala nang sapat na mana kahit para sa kanyang light armor spell. Itinaas ng Giant Axe Goblin ang kanyang malaking palakol at hinampas ito kay Zhang Li. Tumalon si Zhang Li sa gilid para iwasan ang atake.
Napakalakas ng puwersa ng palakol kaya pati lupa ay nahati. Ngumiti ang Giant Axe Goblin kay Jiang Li, at doon niya naintindihan ang isang bagay, malaking problema ito. Pero habang hindi nakatingin si Jiang Li, isang maliit na goblin ang sumugod mula sa likuran at inatake siya. Paglingon niya, nakita niya ang mga maliit na goblin na halos nakalimutan na niya. Tumakbo si Jiang Li habang hinahabol siya ng Giant Axe Goblin at ng grupo ng maliliit na goblin. Iniisip niya na binubuli siya dahil wala na siyang mana. Sinubukan niyang kalmeyan ang sarili sa sitwasyon. Habang tumatakbo, inisip ni Jiang Li ang tatlong paraan para malampasan ito. Una, maghanap ng pagkakataon para mag-meditate at i-restore ang kanyang mana. Pero imposible ito dahil hindi siya titigilan ng mga maliliit na goblin na patuloy na naghahadjust ng bato sa kanya. Walang tsansang makapag-focus. Ikalawa, gamitin ang natitirang potion na binigay ni Vivi. Tiningnan ni Jiang Li ang potion bottle at naisip na ang ordinaryong kalidad na potion na ito ay kaya lang mag-restore ng mas mababa sa isang katlo ng kanyang mana. Isang fireball lang ang magagawa nito, pero sapat naman ito para mag-cast ng light armor. Ikatlo, umatras muna, mag-recover, at bumalik para labanan sila muli. Pero hindi iyon ang estilo ni Jiang Li. Humarap siya para labanan ang Giant Axe Goblin. Alam niya na kung hihintayin niyang natural na mag-recover ang kanyang mana, aabutin ito ng 24 na oras. Sa panahong iyon, baka maaga na ng iba ang elite monster. Binuksan ni Jiang Li ang potion bottle at ininom ito. Agad na tumaas ang kanyang mana. Muling itinaas ng Giant Axe Goblin ang palakol ni... Alam niyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. At inatake si Jiang Li. Hinampas ng goblin ang lugar kung saan siya nakatayo, at ang lupa ay tuluyang nasira. Pero laking gulat ng Giant Axe Goblin nang biglang gumana ang light armor spell ni Jiang Li. Napigilan nito ang kanyang palakol. Tinitingnan ni Jiang Li ang kanyang status window at nagtataka kung gaano karaming mana ang maaari niyang ma-restore gamit ang max level meditation bago masira ang light armor. Alam niyang ito ay isang sugal, pero ito lang ang paraan. Ginamit ni Jiang Li ang pagkakataon at naglaro ng oras. Habang umiilaw ang light armor, lalong nagalit ang Giant Axe Goblin. Habang hindi siya iniintindi ni Jiang Li, umupo ito para mag-meditate at simulan ang pag-recover ng kanyang mana. Dahil sa hindi pagpansin sa kanya, lalong nag-init ang ulo ng Giant Axe Goblin at paulit-ulit na inatake ang light armor ni Jiang Li. Kahit paunti-unting bumabawi ng mana si Jiang Li, unti-unti ring humihina ang light armor. Pero hindi siya nagpapadala ng pansin at nagpatuloy lang sa meditation. Nang gamitin ng Giant Axe Goblin ang buong lakas nito para atakihin ang halos sirang armor, tuluyan itong nabasag. Sakto naman, halos kalahati na ang na-recover na mana ni Jiang Li. Sinabi niya, sapat na ito para tapusin ang goblin na to. Pagod na ang Giant Axe Goblin mula sa pag-atake para sirain ang armor. Bago pa ito muling umatake, ginamit ni Jiang Li ang kanyang fireball spell. Sa isang iglap, tumilapon ang Giant Axe Goblin matapos tamaan ng max level fireball spell. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at kasabay ng Giant Axe Goblin, namatay rin ang lahat ng maliliit na goblin sa paligid. Dumating ang system notification na nagsasabi na matagumpay na tinamaan ni Jiang Li ang weak point nito. Ito ay isang critical hit na pumatay sa Giant Axe Goblin. Hingal at pagod si Jiang Li. Napakalapit ng laban, pero napaka-epektibo ng max level meditation para mapatay ang isang elite monster at maraming maliliit na kalaban. Dahil dito, tumaas agad ang level ni Jiang Li ng 4 na beses, kaya nasa level 7 na siya ngayon. Hindi makapaniwala si Jiang Li na umakyat siya ng 4 na level sa isang laban lang. Pinuntahan niya ang bangkay ng Giant Axe Goblin para tingnan kung may nakuha ba siyang maganda. Nakakuha siya ng 2 piraso ng black iron equipment, swift gloves at exquisite leather boots. Pero sa kanyang kasalukuyang combat strength, kung hindi niya mapapatay ang kalaban sa isang tira, siya naman ang mapapatay. Kaya't sa tingin niya, ang beginner's equipment na ito ay walang masyadong tulong sa kanya, dagdag pa, pangit daw ang mga ito. Pinili niyang itago ang mga iyon para ibenta sa susunod na pagkakataon. Sa kabilang banda, napansin ni Jiang Li na sa kanyang kasalukuyang mana,
hindi pa rin. Siya makakagawa ng pangatlong fireball spell ng full capacity. Sa bawat laban, palaging buhay niya ang nakataya sa paggather ng monsters. Sabay-sabay, sinabi ni Jiang Li na ang ganitong efficiency ay hindi man lang may kumpara sa puggiling ng monsters buong araw kumpara sa pagpatay ng isang elite monster. Iniisip niya, kung meron lang sanang low-cost na wide-range attack spells, mas maganda. Bigla niyang napansin ang isang skill book na nakahiga sa lupa. Agad na nagniningning ang mga mata ni Jiang Li nang makita ito. Alam niyang ito ay isang bagay na kahit ang mga novice class ay kayang matutunan. Binuksan niya ang skill book para malaman kung anong skill ang laman nito. Pagbukas niya, isang napakalaking kidlat ang lumabas mula sa libro at mabilis na pumasok sa katawan ni Jiang Li. Nabigla siya nang malaman na ang skill mula sa libro ay Arc Lightning. Naaalala ni Jiang Li na ang Arc Lightning ay isang area of effect skill. Isa itong level 10 spell na may casting time na 0.5 seconds, mana consumption na 0, at kayang tumalon sa maraming target. Ang paralysis effect at damage nito ay nakadepende sa level ng user, at agad na max level ang spell ni Jiang Li. Natawa si Jiang Li at tuwang-tuwa dahil scalable ang skill na ito at may control effect pa. Hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Makalipas ang ilang sandali, sa isang tahimik na kagubatan, nagpapahinga ang mga maliliit na goblin matapos ang buong araw ng trabaho. Pero hindi nila alam na may isang tao na hindi kayang panoorin silang natutulog ng payapa. Isang lightning spell ang biglang tumama sa mga goblin habang natutulog sila. Hindi sila napatay sa unang tira, pero nasugatan sila. Nagulat si Jiang Li na hindi sapat ang isang atake para patayin ang mga ito, kaya't inatake niya sila ulit ng isa pang lightning spell. Sa pangalawang lightning attack, tinamaan ulit ang lahat ng goblins dahil area of effect ang spell. Sa wakas, matapos ang pangalawang tama, namatay ang lahat ng goblins. Naisip ni Jiang Li na ang damage ng Arc Lightning ay hindi kasing taas ng Fireball, pero ang mana cost ng 4 na Arc Lightning ay halos kapantay lamang ng isang Fireball. Mas mabilis din ang casting at cooldown time nito kumpara sa Fireball, at wala nang kailangang magtipon ng monsters. Eksakto ito sa kailangan niya ngayon. May paraan na siya para harapin ang maliliit na monsters. Naisip niya na ang susunod na target ay ang area boss ng Grey Forest. Kung ang isang elite monster ay nagbibigay ng ganito kalaking experience at rewards, siguradong mas malaki ang gantimpala mula sa area boss. Pero pagkatapos matuto mula sa nakaraang karanasan, bago pumunta sa boss, umupo muna si Jiang Li sa lupa para mag-replenish ng kanyang mana. Matapos ma-recover ang kanyang mana, pumunta si Jiang Li sa pinakaloob ng kagubatan kung saan naroon ang tribo ng goblins. Iniisip niya na malamang andin ang area boss. Dahan-dahan siyang naglakad papasok habang lahat ng goblins ay mahimbing na natutulog sa paligid ng isang malaking goblin statue. Iniisip ni Jiang Li, habang natutulog sila ng ganito, mas mabuti nang hanapin agad ang boss at tamaan ito ng ilang fireball. Pero habang naglalakad siya, aksidente niyang naapakan ang isang tuyong sanga, na nagdulot ng tunog. Biglang kinabahan si Jiang Li dahil sa ingay na nagawa niya. Isang goblin ang nagising. Bago pa nito magising ang iba, sinubukan ni Jiang Li na patahimikin ito sa lahat ng kanyang lakas. Inatake niya ang goblin sa ulo, pero gaya ng inaasahan, konti lang ang nabawas sa health nito at hindi ito namatay. Naggalit ang goblin at nagsimulang sumigaw. Dahil sa sigaw nito, nagising ang iba pang goblins, at sabay-sabay nilang hinabol si Jiang Li. Nagumpisa siyang tumakbo habang sinasabi, "Tigilan niyo ako. Kailangan ko pa ng mana para labanan ang boss." Pero habang tumatakbo, may isang goblin na naghagis ng bato sa ulo ni Jiang Li. Dahil dito, lalo siyang nagalit. Huminto siya, humarap sa mga goblins, at nagsimulang mag-cast ng lightning spell. "Gusto niyong lumaban? Sige, lalaban ako," sigaw ni Jiang Li. Tinamaan ng lightning spell ang lahat ng goblins at nabawasan sila ng kalahati ng kanilang health. Pero hindi pa natapos doon si Jiang Li. Inatake niya ulit sila gamit ang pangalawang lightning spell. Pagkatapos ng pangalawang tama, bumagsak na ang lahat ng goblins. Galit pa rin si Jiang Li dahil lahat sila ay nagtulungan para pahirapan siya. Pero kahit pagkatapos nito, hindi niya makita ang boss. Iniisip niya, nasa tribo ba talaga ang boss? Habang nag-iisip siya, biglang yumanig ang lupa. Nagulat si Jiang Li at naisip, lindol ba ito?
Pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng lindol. Sa di inaasahang pagkakataon, napunta si Jiang Li sa harapan ng malaking goblin statue na nasa gitna ng tribo. Hindi niya napansin ang berdeng ilaw na lumalabas mula sa katawan ng estatwa. Samantala, hindi kalayuan mula doon, 3 tao ang naglalakad sa kagubatan. Habang nangyayari ito, si Jiang Li ay nanatiling alerto at nagulat sa paglabas ng level 20 boss na si Goblin Shaman mula sa nasirang estatwa. Shocked siya at natanong, ito na ba ang area boss ng Greywood Forest? Habang pinagmamasdan niya ang Goblin Shaman, napansin niya na hindi kasing lakas ng previous elite monsters ang presensya nito. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, biglang nagcast ng Ice Arrow spell ang Goblin Shaman. Nakita ni Jiang Li na isa rin itong mage, kaya't ngumiti siya at mabilis na nagcast ng Fireball spell. Habang nagbabatuhan ng spells, naisip ni Jiang Li, ang bagal magcast ng Goblin Shaman kumpara sa akin. Dahil dito, nauna ang Fireball ni Jiang Li. Tumama ito ng diretso sa Goblin Shaman, at isang malaking pagsabog ang naganap sa paligid nito. Biglang may lumabas na system notification. You have successfully hit the Goblin Shaman. Pero sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang anino ang lumitaw at bigla nitong inatake si Jiang Li gamit ang Ice Arrow. Agad na nagcast si Jiang Li ng Light Armor spell at sinabing, alam ko na hindi ito magiging ganon ka-simple. Tumama ang Ice Arrow sa kanyang Light Armor, at lumabas ang system notification. Your Light Armor is hit by a level 5 Ice Arrow from the Goblin Shaman. The Light Armor loses half of its power. Nagulat si Jiang Li sa tindi ng damage na dulot ng Ice Arrow. Samantala, hindi man lang nasugatan ang Goblin Shaman. Nang maubos ang apoy, napansin ng Goblin Shaman na nawala si Jiang Li sa paningin nito. Naghahanap ito habang si Jiang Li ay nagtatago sa likod ng isang puno, eksaktong nasa likod ng boss. Pero nang makaramdam ng galaw ang Goblin Shaman, gumamit ito ng Ice Arrow spell at inatake ang puno sa likod. Mali ang puno na nataman, si Jiang Li ay nagtatago sa tabi ng punong iyon. Habang tinitingnan ang Goblin Shaman na hindi man lang nasugatan, napagtanto ni Jiang Li na hindi niya nataman ang tamang weak point. Napansin niya na ang balabal ng Goblin Shaman ay may magic resistance laban sa apoy. Naiisip niya, kakaklear ko lang ng mobs, tapos diretso agad sa boss fight. Habang tinitingnan ang kanyang health at mana, alam ni Jiang Li na hindi niya kayang tapatan ang Goblin Shaman sa kasalukuyang estado niya. Kaya't nagdesisyon siyang mag-replenish muna ng mana bago siya muling mapansin ng boss. Samantala, tuloy-tuloy ang Goblin Shaman sa pag-atake ng mga puno kung saan maaaring nagtatago si Jiang Li. Isa-isa, bumagsak ang mga puno matapos tamaan ng Ice Arrow spell. Hanggang sa isa na lang ang natirang puno, ang puno kung saan nagtatago si Jiang Li. Lumapit ang Goblin Shaman sa harapan ng puno at gumamit ulit ng Ice Arrow. Tumagos ang Ice Arrow sa puno, at tumama sa Light Armor ni Jiang Li. Biglang nagising si Jiang Li mula sa kanyang pagme-meditate nang masira ang kanyang Light Armor. Nang makita siya ng Goblin Shaman, nagsimula itong tumawa ng malakas, na parang iniisip na tapos na ang laban. Natawa ito at agad nagcast ng malaking spell ng maraming Ice Arrows. Nang makita ito, napagtanto ni Jiang Li na masama ang sitwasyon. Nashock si Jiang Li nang atakihin ng Goblin Shaman ang puno kung saan siya nakatago. Habang tinitingnan ang stats niya, alam niyang kulang ang mana niya para magcast ng Fireball, kaya nagdesisyon siyang lumaban gamit ang Lightning spell. Ang Goblin Shaman, na nagcast na ng Ice Arrow, ay tinamaan ng Lightning spell ni Jiang. Dahil sa paralyzing effect ng spell, na-interrupt ang Ice Arrow spell ng Goblin Shaman. Napaluhod ang Goblin Shaman habang nawawala ang lahat ng energy nito. Natuwa si Jiang Li nang makita na kayang i-interrupt ng paralyze effect ng Arc Lightning sa max level ang casting ng Goblin Shaman. Dahil sa pagkakataong ito, tumakbo si Jiang Li papunta sa Goblin Shaman at ninakaw ang treasured robe nito, iniisip na kung wala iyon, hindi na makakayanan ng Goblin Shaman ang mga spell niya. Ang plano ni Jiang Li ay tanggalin muna ang kagamitan ng kalaban bago umatake gamit ang guerrilla style. Ngayon, si Jiang Li naman ang umatake. Dahil hindi makalaban ang Goblin Shaman matapos tamaan ng Arc Lightning spell, mas naging miserable ito. Ang mga sunod-sunod na atake ni Jiang Li ay lalo pang nagpagalit sa Goblin Shaman.
Naghanap ito ng paraan para gumanti at nang makita ang puting tela sa likod ng mga puno, natuwa ito, iniisip na naroon si Jiang Li. Muli itong nagcast ng Ice Arrow spell at inatake ang mga puno gamit ang buong lakas, binago pa ang trajectory ng arrows para mas maging malakas. Tuluyang nasira ng Ice Arrows ang mga puno, nagkaroon ng malalaking butas, at nagresulta ng malaking pagsabog ng malamig na yelo at asol na mana. Malakas na natawa ang Goblin Shaman, iniisip na nalipol na nito si Jiang Li. Pero nagulat ito nang makita na walang tao sa likod ng mga puno. Mula sa likod, tinanong ni Jiang Li ang Goblin Shaman kung saan ito nakatingin, bago pa man ito makariyak. Jiang Li inatake ang Goblin Shaman mula sa likod, sinasabing tapos na ang laro nito. Ginamit ni Jiang Li ang Fireball spell, at dahil wala na ang Treasure Grove ng Goblin Shaman, nagcast ito ng Goblin Defense, isang protective barrier. Pero laban sa max level Fireball spell ni Jiang Li, hindi ito tumagal. Agad na nabasag ang barrier, at tinamaan ang Goblin Shaman. Nagkaroon ng malaking pagsabog, at nakatanggap si Jiang Li ng notification na nahit niya ang weak spot, nagdulot ng critical damage. Bumagsak sa lupa ang Goblin Shaman na halos wala nang natitirang health. Tinuya ito ni Jiang Li, sinasabing kahit may defense skills ito, hindi tatagal ang pinakamalakas na defense laban sa max level fireball niya, lalo na't walang fire resistance. Pumulot si Jiang Li ng stick sa lupa, sinasabing malas ng Goblin Shaman dahil siya ang nakalaban nito ngayon. Sa lahat ng lakas niya, hinampas niya ang ulo ng Goblin Shaman gamit ang stick, at tuluyang napatay ito. Matapos talunin ang boss monster na Goblin Shaman, nag-level up si Jiang Li ng 3 beses, kaya nasa level 10 na siya ngayon. Pagkatapos, nakita niya ang boss lot at natuwa nang makita ang wand ng Goblin Shaman. Nagpa siya si Jiang Li na gagamitin niya ito sa hinaharap. Pero nandidiri siya sa nasunog na treasure grove ng Goblin Shaman. Ito pala ay isang fire resistance robe na may black iron quality. Ang level requirement para masuot ito ay level 5 pataas, at maaaring magbawas ng malaki sa fire damage. Pero dahil 0 na ang durability nito dahil sa pagkasira, naisip ni Jiang Li na kaya pala nakayanan ng Goblin Shaman ang fireball niya. Sa tingin niya, wala nang silbi ang robe kaya itinapon na niya ito. Ang mas mahalaga ay ang skill book. Natutunan ni Jiang Li ang Ice Arrow technique mula rito. Ang initial level ng spell ay level 5, pero dahil sa espesyal na talento ni Jiang Li, na-upgrade ito sa max level spell. Nang tingnan niya ang impormasyon tungkol sa Ice Arrow technique, nalaman niyang ang chanting time nito ay 2 seconds, at ang mana cost ay 200 points. Ang Ice Arrow technique sa max level ay kayang magdulot ng significant damage sa isang target, na ang damage ay nakadepende sa level ng user. Alam na ni Jiang Li kung gaano kalakas ang level 5 Ice Arrow, kaya iniisip niya kung ano ang magagawa ng max level nito. Habang chine-check ni Jiang Li ang impormasyon tungkol sa wand ng Goblin Shaman, nalaman niya na ito pala ang Goblin's Resentment wand na may bronze level. Kaya nitong magdagdag ng 10 points sa magic penetration, at ang level requirement para magamit ito ay level 7 pataas. Binalaan siya ng system na mag-ingat sa paggamit ng wand na ito dahil maaaring maging kalaban niya ang lahat ng goblins kapag dinala niya ito. Nagulat si Jiang Li nang malamang bronze level wand ito na may magic penetration effect. Ngayon, naiintindihan niya kung paano tumagos ang Ice Arrow ng Goblin Shaman kahit naka-max level light armor siya. Natuwa si Jiang Li dahil naisip niyang magagamit niya ito laban sa mga monsters na may magic resistance sa hinaharap. Habang tinitingnan niya ang loot, biglang may narinig siyang boses mula sa likod na nagsasabing itaas niya ang kanyang mga kamay at huwag gumalaw. Si Yang Quan pala iyon kasama ang mga tauhan niya. Nakita nila na walang ibang tao sa paligid, kaya inakala nilang patay na ang mga kasama ni Jiang Li. Hindi nila naisip na mag-isa lang talaga siyang nangangaso. Nakilala ni Yang Quan si Jiang Li at natawa, sinasabing, tinalo ang isang regional boss pagkatapos lang mag-awaken bilang isang professional. Impressive. Pero nakakalungkot, ang mga kasama mo siguro ay mas malalakas pa kaysa sayo. Nalito si Jiang Li at tinanong si Yang Quan kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Proud na sinabi ni Yang Quan na siya ay mula sa pamilya Yang ng Jinang at narinig niyang binuli raw ni Jiang Li ang pinsan niyang si Yan sa school. Sinabi pa nito, akala mo ba walang kapangyarihan ang Yang family?
Nalaman ni Jiang Li na pinsan pala ni Yang Quan si Yan, kaya nagsimulang magkunwari si Jiang Li. Sinabi niyang si Yan ay isang genius sa school at hindi niya magagawang buliin ito. Dagdag pa niya, may mga maliit na bagay daw siya dito at inalok niyang tignan ito ni Yang Quan para pumili kung may magugustuhan ito. Ngunit sagot ni Yang Quan, hindi mo na kailangang sabihin pa. Kukunin ko ang lahat. Pero pagdating sa pagiging magkaibigan, sinabi ni Yang Quan na imposibleng mangyari iyon. Pinisil niya ang kanyang kamao at inalok si Jiang Li na pumili kung ano ang nais niyang protektahan, ang kanyang mga kamay o binti, sabay sabing susubukan niyang magpahinay-hinay. Si Jiang Li, na gumagamit na ng kanyang meditation skill para ma-recover ang kanyang mana, ay sinabihan si Yang Quan na huwag makipaglaban agad. Pero ang isang tauhan ni Yang Quan, na nagkokolekt ng loot sa likod, ay napansin si Jiang Li na gumagamit ng skill. Sinabi nito kay Yang Quan na nagme-meditate si Jiang Li para mag-regenerate ng mana. Pero mayabang si Yang Quan. Sabi niya, kahit pahayaan nating fully mag-recover si Jiang Li, ano ngayon? 3 kaming Black Iron level. Hindi namin matatalo ang isang novice na ordinaryong mage. Nang marinig ito, ngumiti si Jiang Li na parang demonyo. Sinabi niyang, magandang ang malaman na kayong 3 ay Black Iron level professionals. Nakita ni Yang Quan ang ngiti at sinabing, hindi mo iniisip na lalaban ka hanggang kamatayan, hindi ba? Dagdag pa nito, hindi ka namin bibigyan ng pagkakataon na mag-cast ng spells. Sa sandaling iyon, ginamit ni Jiang Li ang Lightning Arc spell at inatake silang 3. Agad silang bumagsak sa lupa at naparalisa. Baliktad na ngayon ang eksena. Pinisil ni Jiang Li ang kanyang kamao at sinabing, ang mga kontrabida, namamatay dahil masyado silang madaldal. Tinuya niya si Yang Quan, naghihintay akong mag-regenerate ang mana ko, pero bakit hindi kayo umaatake? Ano pang hinihintay nyo? Galit na galit si Yang Quan habang naparalisa at tinanong kung paano nakakakast ng spells ng sobrang bilis si Jiang Li. Sagot ni Jiang Li, na naghahanda ng mag-cast ng fireball spell, sino ba ang nakakaalam? Agad niyang inatake ang 3 gamit ang fireball, na nagdulot ng malaking pagsabog. Nang hamupa ang usok, tuluyang bumagsak at namatay ang 3. Ninakawan sila lahat ni Jiang Li, sabay sabing, bilang Black Iron tier professional, maraming magagandang gamit si Yang Quan. Kinuha niya ang lahat ng loot at inilagay sa kanyang bag, iniisip na wala ng ibang dahilan para mag-grind matapos talunin ang area boss at makakuha pa ng dagdag na loot. Ngunit bahagyang nag-aalala si Jiang Li dahil matapos talunin ang area boss, 3 beses lang siyang nag-level up. Naisip niyang kailangang maghanap ng bagong level ang spot kinabukasan. Nang papaalis na siya, tumingin siya pabalik kay Yang Quan. Naisip ni Jiang Li, 3 Black Iron tier na nag-try mang-hold up ng isang newbie, tapos sila pa ang napatay. Napakahiyang kwento niyan para ikwento. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating siya sa Rose Town. Pagod na pagod siya sa dami ng dala niya mula sa paghunting, iniisip na kung meron lang sanang special item, mas madali sana ang lahat. Naglakad pa siya hanggang makarating sa Golden Dragon Treasury para ibenta ang mga loot niya. Ang receptionist doon ay isang cute na babae na nakasuot ng bunny costume, may maliwanag na ngiti, at tinanong si Jiang Li kung paano siya matutulungan. Pero nagulat ito nang biglang inilapag ni Jiang Li ang lahat ng loot na nakuha niya mula sa hunting. Sinabi niyang gusto niyang magbenta ng mga kagamitan at materyales. Sinabi ng receptionist na maghintay siya saglit at aayusin niya ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang receptionist at sinabi kay Jiang Li na settled na ang lahat. Ayon sa market prices, ang kabuoang halaga ng loot niya ay 972,000 Flame Dragon Coins. Pero para sa kanya, ginawa niya itong 1 million Flame Dragon Coins. Nashock si Jiang Li sa nalaman niya. Naisip niyang normal lang naman ang reaksyon niya dahil alam niyang ang ina niya ay kumikita lamang ng 3,000 hanggang 4,000 kada buwan, pero siya ay kumita ng 1,000,000 ng ganon-ganon lang. Napaisip siya, ito ba ang kaibahan ng mga professionals sa ordinaryong tao? Natuwa siya dahil sa bilis ng ganitong kita, hindi magtatagal ay mabibigyan niya ang ina niya ng mas magandang buhay. Pagkatapos niyang makuha ang pera, tinanong niya ang receptionist kung may mga basic skill box para sa sale. Sinabi ng receptionist na meron at inanyayahan siyang sumunod sa kanya. Habang abala si Jiang Li sa pagbili sa ground floor, may isang tao mula sa unang palapag ang nakatingin sa kanya. Siya si Mo Wang,
ang genius girl ng Golden City Academy, na classmate din ni Zhang Li. Bahagya siyang nagulat nang makita si Zhang Li doon. Biglang tinawag ng kanyang attendant, "Miss, everything is ready." Sa narinig, umalis na si Mo Wang. Samantala, dinala ng bunny receptionist si Zhang Li sa Golden Dragon Treasury Library. Tinanong niya ito kung meron siyang mairerekomendang basic mage class skills na bagay sa kanya. Dinala ng bunny receptionist si Zhang Li sa library at inilabas ang 5 beginner level skills na pwedeng matutunan ng mga mages. Sinabi niya na pwedeng pumili si Zhang Li ng anumang magustuhan niya. Ang una ay ang level D slowness technique, na nagkakahalaga ng 600,000 flame Dragon Coins. Ang natitirang 4 naman ay level D Ice Arrow Techniques, na pareho rin ang presyo. Nang makita ang presyo, napaisip si Zhang Li, mukhang ang 1 million Flame Dragon Coins ay hindi rin ganon kalaki. Napagtanto niya na sa ngayon, kaya lang niyang bumili ng low-level skills para sa transition. Alam niyang mayroon na siyang Fireball, Arc Lightning, at Ice Arrow, kaya covered na niya ang parehong single target at AoE attacks. Bukod pa rito, mayroon na rin siyang Light Armor Technique para sa depensa. Kaya't pinili niya ang level D Slowness Technique bilang control skill. Iniisip niya na kahit mayroon siyang Arc Lightning na may paralysis effect, masyadong maikli ang duration nito. Binili niya ang Slowness Technique, isang level 10 spell na may cooldown na 1 segundo, chanting time na 0.4 segundo, at duration na 2 segundo. Ang epekto nito ay naglalagay ng slowdown buff sa target, at ang slowdown effect ay nakalink sa user's level. Ngunit hindi ito naging issue kay Zhang Li dahil nang matutunan niya ang skill, agad itong naging max level. Bukod sa bagong skill, kailangan ding solusyonan ni Zhang Li ang kanyang problema sa mana limit. Kaya't nagpa siyang bumili ng supplies gamit ang natitirang pera. Tinanong niya ang receptionist kung mayroon silang binebentang blue potions o katulad na items. Sa huli, nagastos ni Zhang Li ang buong 1 million Flame Dragon Coins niya. Samantala, sa reception room ng Golden Dragon Treasury Store, personal na sinalubong ng manager si Mo Qing, ang classmate ni Zhang Li. Si Mo Qing ay isang babae na may mataas na status sa lipunan, kaya't halatang kinakabahan ang manager sa kanya. Sinabi ng manager kay Mo Qing na nakalap na nila ang impormasyon, mayroon ngang Black Iron Tier Dungeon na lumitaw sa Gale Plains, ngunit hindi pa natutukoy ang eksaktong lokasyon ng entrance. Medyo bossy ang personalidad ni Mo Qing, kaya sinabi niya sa manager na okay lang basta sa Gale Plains ang entrance. Dagdag pa niya, siya na mismo ang manggaguna sa paghahanap bukas. Sa ngayon, abala pa rin si Mo Qing sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Ngunit habang abala si Mo Qing sa pag-uusap tungkol sa dungeon, nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa taong nakita niya kanina sa hall. Iniisip niya kung tama ba ang nakita niya, dahil narinig niyang pumalpak ang awakening ceremony ni Zhang Li at isa lamang siyang ordinaryong mage. Kaya't iniisip niyang imposibleng makita niya si Zhang Li sa lugar na ito. Habang nagmumuni-muni siya, napansin ng kanyang butler na may iniisip siya. Tinanong siya ng butler kung ano ang iniisip niya, at nagulat siya sa tanong nito. Medyo napahiya si Mo Qing at sinabing wala iyon. Sinabi naman ng butler na kung makakaya niyang maklear ang dungeon na ito, siguradong tataas ng husto ang kanyang level. Maaaring maabot niya ang Black Iron Tier, at sa darating na trial competition sa loob ng 1 linggo, malalampasan na niya si Miss Li mula sa Li family. Dahil dito, labis na natuwa si Mo Qing. Sinabi niya sa butler na walang oras na dapat sayangin. Inutusan niya itong ipunan sina Moda at ang iba pang miyembro, at siya mismo ang manggaguna sa pagpasok sa dungeon sa tamang oras. Samantala, sa Gale Plains na binanggit ni Mo Qing, hinahabol si Zhang Li ng 2 Gale Wolves. Inatake niya ang mga ito gamit ang Lightning Arc spell. Tumama ang atake sa parehong Gale Wolves, na agad na nawalan ng kalahati ng kanilang health at naparalisa. Natuwa si Zhang Li sa nakita niya, dahil sa pagtaas ng kanyang level, mas mataas na rin ang damage ng kanyang magic. Naisip niya, ngayon, kung babalik ako sa pakikipaglaban sa mga goblin, dapat kaya nang i-one shot ng Arc Lightning ang mga ito. Habang iniisip niya ito, biglang inatake siya mula sa likuran ng isa pang Gale Wolf na tumarget sa kanyang leeg. Sa kanyang gulat, nabasag ang ngipin ng Gale Wolf nang tumama ito sa kanyang Light Armor spell, na matagal na niyang nakast bilang depensa. Dahil mukhang walang katapusan ang habulan,
nagsimulang tumakbo muli si Jiang Li, at patuloy siyang hinabol ng mga lobo. Bigla siyang lumingon at inatake ang isang Gale Wolf gamit ang Lightning Arc spell. Ngunit bago tumama ang spell, mabilis na gumalaw sa gilid ang Gale Wolf at naiwasan ito. Laking gulat ni Jiang Li na kayang umiwas ng mga Gale Wolves sa kanyang Lightning Arc. Napaisip siya, kung ganon, gagamitin ko na ang bago kong spell. Si Jiang Li ay gumamit ng bagong spell na natutunan niya, ang Slowdown Technique. Biglang lumitaw ang isang purple na magic circle sa ilalim ng mga Gale Wolves, dahilan upang bumagal ang kanilang galaw. Habang pinagmamasdan ito, sinabi ni Jiang Li, ito ba ang max level slowdown technique? Mabilis ang casting speed, walang trajectory, at hindi ito kayang iwasan ng kalaban. Laking gulat niya sa kapangyarihan nito, ngunit alam niyang limitado ito sa isang target lamang. Dahil dito, ang pagcast nito ng 3 sunod-sunod ay medyo magastos sa mana. Alam ni Jiang Li na kailangan niyang tapusin ang mga Gale Wolves bago pa dumating ang iba. Ilang sandali pa, matapos mapatay ang mga lobo, uminom siya ng isang bote ng blue potion para ma-recover ang kanyang health at mana. Buti na lang at bumili siya ng supplies sa Golden Dragon Treasury kahapon, kaya mas mataas ang efficiency ng monster grinding niya ngayon. Sa kasalukuyan, nasa level 11 na si Jiang Li. Habang nagtatago siya sa likod ng isang malaking bato, pinag-iisipan niya kung paano haharapin ang elite monster na nasa unahan niya. Ang kanyang target ay isang level 20 Bloodline Wolf, halos triple ang laki kumpara sa karaniwang Gale Wolves. Napagdesisyonan niyang magsagawa ng surprise attack. Habang hindi nakatingin ang Bloodline Wolf, inatake niya ito gamit ang Lightning Arc spell. Habang paralisado ang Bloodline Wolf, tumalon si Jiang Li mula sa bato at inatake ito gamit ang Fireball spell, sabay sabing, tatapusin ko na ang ina ng mga lobo. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog, at isang system notification ang lumabas, kumpirmasyong tinamaan niya ang weak spot ng Bloodline Wolf, na naging critical hit. Matindi na ang tama ng Bloodline Wolf, at ang ibang Gale Wolves ay napatay na. Sinabi ni Jiang Li, ngayon, isa sa isa na lang tayo. Ngunit biglang tumalon ang sugatang Bloodline Wolf upang atakihin siya. Mabilis na ginamit ni Jiang Li ang slowdown spell, sinasabing, mag-behave ka dyan. Ganap na naitali ng slowdown curse ang Bloodline Wolf, na hindi na makagalaw. Habang nakatayo si Jiang Li sa harap nito, sinabi niyang, bagamat hindi ko alam ang eksaktong weak spot mo, isang bagay ang sigurado. Nagcast siya ng Fireball spell at idinagdag, mabalahibo ka, mahina ka, at ngayon, nagliliyab ka. Nang makita ni Jiang Li ang Fireball, natuwa ang Bloodline Wolf, ngunit agad itong natakot dahil naranasan na nito ang malupit na epekto ng spell. Matapos matamaan ang weak spot ng Bloodline Wolf, nag-level up si Jiang Li ng 2 beses, at siya ngayon ay level 13. Ang loot na nakuha mula sa pagkatalo ng Bloodline Wolf ay isang Black Iron Dagger at isang Black Iron Ring. Bagaman ito ay mga Black Iron grade na kagamitan, natuwa si Jiang Li dahil maliit ang mga ito, kaya't madali niyang madadala. Inisip niya kung magkano ang maaaring ibenta ng mga ito. Habang kinokolekta niya ang mga gamit, biglang naramdaman niya ang matinding pagyanig sa lupa. Nagulat siya at bago pa man siya makapag-isip, narinig niya ang malalakas na tunog. Pagtingin niya sa harapan, nakita niya na papalapit ang isang sandstorm. Ngunit nang masusing tignan, napansin niyang hindi pala ito isang buhawi, kundi isang horde ng mga monsters. Nabigla si Jiang Li at agad na kumuha ng isang blue mana recovery potion, sabay sabing, tapos na akong makipaglaban sa isang elite monster, hindi naman siguro ako papatulan ng mga ito. Ngunit bago pa siya makainom, dumating ang mga halimaw at dumaan lang sa kanya, patuloy na tumakbo patungo sa ibang direksyon. Nakatulala siya sa pagkabigla, pero nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang hindi siya ang target ng mga ito. Subalit bigla niyang naisip kung ano ang ibig sabihin nito. Tumakbo siya patungo sa main base area, dahil naisip niyang ang mga wolves ay pack animals at tanging ang Wolf King lamang ang may kakayahang magpatawag ng ganitong kalaking pack. Nangyari na ito, kaya tiyak may ibang tao na nag-trigger sa area boss. Nagmadali siyang tumakbo at sigaw ng sigaw, hindi pwedeng may mauna sa kanya. Ang boss monster na iyon ay akin. Samantala, sa harap ng kuweba ng boss monster, may grupo ng bandits na nakapaligid kay Vivi at sa kanyang mga kasama.
Si Vivi ay ang red-haired girl na tumulong kay Jiang Li noong simula, binigyan siya ng mana recovery potion. Sa ngayon, 3 na lang ang natirang buhay sa kanilang grupo, kabilang na si Vivi. Ang bald guy mula sa kanilang party ay sobrang galit sa mga bandits, na nagsabi, walang hiya, ginagamit pa ang sitwasyon para mang-hold up. Anong klaseng mga bayani kayo? Pero bago pa man sila makapagsalita, sinuntok na ng isa sa mga bandit ang kasamahan nila. Sinabi ng leader ng bandit sa kalbong lalaki na kahit hindi naman talaga sila mga bayani, kung gusto niyang magreklamo, dapat niyang sisihin ang sarili niya sa pagiging tanga at pagpunta sa laban sa boss ng walang paghahanda. Kung hindi nila kukunin, sino pa? Lahat ng bandit ay nakatutok na sa kanila. Tumawa ang leader, sinabing ang gamit ng kalbo ay kanila na, pati na ang Bloodstripe Wolf King. Natakot ang kalbo at si Yi dahil silang dalawa na lang ang buhay sa grupo nila. Nag-alok ang kalbo sa mga bandit na ibibigay niya pareho ang gamit niya at ang Bloodstripe Wolf King, basta't palayain nila sila. Tumawa ang leader ng bandit, sinabing, syempre papalayain sila, pero kailangan niyang dalhin ang pari na nasa likod sa kanya. Isa siyang manyok at sinabing pagkatapos niyang magsaya, papalayain niya sila. Natakot si Vivi, kaya tinawag niya ang kapitan nilang si Kalbo, pero desidido na ang Kalbo kung ano ang gagawin niya. Sinabi niyang huwag sisihin si Yi dahil gusto rin niyang mabuhay. Lumapit siya kay Vivi para ibigay ito sa mga bandit at mailigtas ang sarili. Nanginginig sa takot si Vivi at sinabing huwag siyang lalapit. Nang abutin ng kalbo ang kamay niya, nagsimulang umiyak si Vivi at nagmamakaawa ng tulong. Bigla, isang kidlat ang tumama sa mga bandit. Nagulat ang lahat sa nangyari. Galit na galit ang leader ng bandit at tinanong kung sino ang nang-ahas na umatake sa kanila at sirain ang kanyang magandang pagkakataon. Naramdaman niyang may presensya mula sa likod, kaya hinugot niya ang espada at sinabing lumabas ang kalaban. Ang tumama ng kidlat ay si Jung Li, ang ating bida. Ngumiti siya at sinabing, bandit, hindi pa madilim pero nandito na kayo ng ho-hold up. Ang sipag niyo naman. Naghanda si Jung Li ng fireball spell para umatake, pero biglang umatake ang isang bandit assassin mula sa likod. Lumingon si Jung Li at inatake ito ng fireball, sinabing, hindi pa ako tapos magsalita, huwag mo akong iniistorbo. Nakita ng kalbo si Jung Li, iniwan si Vivi, at tumakbo palayo. Nagmakaawa ang kalbo na huwag siyang patayin. Si Vivi naman ay naging emosyonal nang makita niyang si Jung Li ang tumulong sa kanya. Kinabahan ang leader ng mga bandit dahil sa isang atake lang, halos lahat ng tauhan niya ay naubos agad. Naintindihan niya na napakalakas ng kalaban, pero kahit alam niya ito, minamaliit pa rin niya si Jung Li dahil isa lang itong mage. Inutusan niya ang natitirang bandit na sabay-sabay nilang atakehin si Jung Li para hindi siya makapag-cast ng spell. Naiinis na si Jung, kaya nag-cast siya ng fireball spell at sinabing, bakit ba ang hilig niyong sumugod ng bare-bare? Gusto niyo na talagang mamatay. Inatake niya sila gamit ang fireball at sinunog silang buhay. Nang makita ang sinapit ng mga kasamahan, natakot ang leader ng bandit. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng ganitong epekto ang simpleng skill ng isang mage. Ibinaba niya ang espada, lumuhad, at nagsabing, Panginoon, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Itinuro niya si Vivi at sinabing dalhin na lang ito ni Jung Li at umalis dahil nasa loob ng kuweba ang Bloodrune Wolf King. Ngunit hindi basta-basta aalis si Jung Li. Nagcast siya ng Ice Arrow spell at sinabing, kung pinili mong atakehin ako, dapat handa ka rin sa ganti ko. Pinakawalan niya ang arrow at napatay ang leader ng bandit. Habang namamatay, sinabi ng leader na hindi siya papakawalan ng Bloodwolf mercenaries dahil sa ginawa niya. Matapos patayin ang lahat ng bandit, kinuha ni Jung Li ang lahat ng gamit nila. Masaya siya dahil sa dami ng skills na kaya niyang gamitin sa isang iglap. Ang pag-level up niya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kakayahan. Nag-atubili si Vivi pero lumapit siya kay Jung Li at nagpasalamat sa pagsadyap sa kanya. Medyo nahihiya siya dahil hindi niya inasahang ganito kalakas si Jung Li. Kanina pa siya nag-aalala para dito. Matapos ayusin ang lahat, sinabi ni Jung na wala iyon, dahil minsan na rin siyang iniligtas ni Vivi, kaya tabla na sila. Bago pumasok sa kuweba ng boss monster, sinabi ni Jung Li na haharapin niya ang boss. Tinanong ni Jung Li si Vivi kung gusto niyang sumama. Nag-alinlangan si Vivi noong una,
pero nang makita ang lakas ni Jung, pumayag siya. Habang sinusundan niya si Jung Lee, iniisip niya kung gaano ito kagaling. Kalalaban lang nito sa mga bandido, at ngayon haharapin na naman ang boss monster. Napansin niya na parang hindi ganoon katanda si Jung Lee. Naisip niya, baka may tinatago itong makapangyarihan at kakaibang class. Pagpasok nila sa kuweba, nakita nila ang boss monster, isang level 25 Blue Rune Wolf King na natutulog. Nagtago sila sa likod ng isang bato para obserbahan ito. Iniisip ni Vivi na nasa level 20 pa lang siya at kamakailan lang nakaabot sa Black Iron rank. Posible ba talaga na silang dalawa lang ang makakapatay sa boss? Nag-aalala siya habang tinitingnan si Jung Lee, na mukhang handang umatake gamit ang fireball spell. Nang makita niyang nag-aalala si Vivi, tumakbo si Jung Lee papunta sa boss monster at inatake ito gamit ang fireball, sinasabing hindi nila malalaman kung hindi nila susubukan. Nang tumama ang fireball, nagkaroon ng malaking pagsabog, pero walang lumabas na critical hit indicator. Naisip ni Jung Lee, hindi ba mahina ang Wolf King sa fire attacks? Nagising ang boss monster at malakas na umungol, sinasabing, "Intruder, ito na ang katapusan mo." Mula sa fireball ni Jung Lee, konting bahagi lang ng HP ng Wolf King ang nawala. Napagtanto niya na kahit hindi mahina ang Wolf King sa fire attacks, wala rin itong resistance sa magic. Nang umatake ang Wolf King, iniwasan ito ni Jung Lee at nagcast ng slowdown spell, iniisip na kaya niyang kontrolin ang laban. Pero bago pa tumama ang spell, tumalon ang Wolf King at mabilis na umatake ulit kay Jung Lee. Ang light armor ni Jung Lee ang nagligtas sa kanya mula sa malalang pinsala. Napansin ni Jung na totoong ang boss ang kalaban dahil halos mabasag ang kanyang shield kahit nakast na niya ang slow spell. Sa kabila nito, napakataas pa rin ang agility ng Wolf King. Napagtanto ni Jung Lee na kailangan niyang maging mas agresibo. Kaya't inasinta niya ang Wolf King gamit ang Ice Arrow. Si Vivi, na isang priest, ay nagcast ng magic kay Jung Lee at sinabing palalakasan niya ang kanyang magical offensive power. Matapos ma-enhance, inatake ni Jung Lee ang Wolf King, pero madali itong naiwasan ng halimaw. Nagulat si Vivi, pero alam ni Jung Lee ang ginagawa niya, layunin niyang pag-dodgein ang Wolf King para mabawasan ang pagbabantay nito. Binago ni Jung Lee ang trajectory ng Ice Arrow at tinamaan ang likod ng leeg ng Wolf King. Lumabas ang system notification na nagsasabing tinamaan ni Jung Lee ang vulnerable spot ng halimaw, nagresulta sa critical hit. Malaking bahagi ng HP ng Wolf King ang nawala, at kaunti na lang ang natira. Sinabi ni Jung Lee sa Wolf King na natutunan niya ang teknik na ito mula sa mga boss tulad nito. Napagtanto niya na ang kahinaan ng Wolf King ay nasa likod ng leeg nito. Dahil sa malubhang kalagayan, malakas na umungol ang Wolf King, at isang nakakairitang pulang aura ang lumabas sa katawan nito. Binalaan ni Vivi si Jung Lee na mag-ingat dahil nagiging berserk na ang boss monster. Biglang lumitaw ang maraming maliliit na gale wolves mula sa likod. Nagulat si Jung Lee at naisip na ngayon niya lang naintindihan na may kakayahan ang boss na mag-summon ng mas mahihinang nilalang. Habang nagkakagulo, naghanda si Jung Lee para gamitin ang fireball spell. Si Vivi naman ay sumuporta gamit ang kanyang magic, pinapabagal ang mga gale wolves at nireplenish ang mana ni Jung Lee. Habang umuusad si Jung Lee, sinalakay siya ng mga gale wolves mula sa iba't ibang direksyon. Ginamit ni Jung Lee ang fireball spell, na nagdulot ng malaking pagsabog. Sa pagsabog na iyon, karamihan sa mga summoned gale wolves ng Blood Rune Wolf King ay namatay, at tanging mga experience points ang naiwan. Nakakuha si Jung Lee ng 20 experience points kada gale wolf na napatay niya. Dahil sa pag-atake niya, na-reveal ang masikip na espasyo ng kuweba. Napangiti si Jung Lee dahil napagtanto niyang ang pagsummon ng maraming minions ay hindi sinasadyang naglimit sa likas na agility ng Blood Rune Wolf King. Tumawag si Jung Lee sa Blood Rune Wolf King, sinasabing kung gagamitin nito ang skill na iyon muli, maaaring pagbigyan niya ito at hayaan itong mabuhay, kahit pansamantala. Nagngingit-ngit ang Blood Rune Wolf King matapos marinig ang sinabi ni Jung Lee. Muling umungol ang halimaw at nagsummon ng maraming gale wolves para lumaban. Kaagad namang tumalon si Jung Lee para atakehin ang mga ito gamit ang fireball spell, sabay sabi, dumating na ang tamang pagkakataon. Matapos mapatay ang bagong batch ng Gale Wolves, nag-level up si Jung Lee at naging level 14.
Habang lumilipas ang oras, patuloy na pinapatay ni Zhongli ang mga Gale Wolves at kumukuha ng 20 experience points sa bawat isa. Si Vivi, bilang kasamahan ni Zhongli, ay nakatanggap din ng 10 experience points kada halimaw na pinapatay. Ngunit si Vivi ay napagod ng husto dahil sa walang tigil na pag-support gamit ang kanyang magic. Sa patuloy na laban, muling nag-level up si Zhongli at naging level 15. Uminom siya ng recovery potion at hinamon muli ang Blood Rune Wolf King, sinasabing, simulan na natin ulit. Ginamit niya ang Ice Arrow spell at sinabing, kung alam ko lang na ganito ka, hindi ko na sana sinayang ang oras ko sa mga mas mahihinang halimaw. Samantala, napansin ng Blood Rune Wolf King na nauubos na ang kanyang lakas dahil sa patuloy nitong pagsaman ng mga minions. Nagulat ito na lahat ng kanyang mga tauhan ay naglaho ng ganoon kabilis. Nang hindi na nito kayang magsaman ng mas marami pang halimaw, tinanong siya ni Zhongli, hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Napabuntong hininga si Zhongli sa pagkadismaya, ngunit inatake pa rin niya ang Blood Rune Wolf King gamit ang Ice Arrows, sinasabing, tatanggapin ko na lang ang huling halaga mo. Habang papalapit ang mga Ice Arrows, tinawag ng Blood Rune Wolf King si Zhongli na isang demonyo. Bago ito namatay, umiyak ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinasabing si Zhongli ay wala ng iba kundi isang halimaw. Matapos ang kanyang kamatayan, nakatanggap si Vivi ng notification na siya ay nag-level up at ngayon ay level 21 na. Nagulat siya dahil hindi niya akalaing magle-level up siya sa ganitong paraan. Si Zhongli naman ay nag-level up din at naging level 16, nakakuha ng 3 level sa laban na iyon at maraming magagandang loot. Masayang-masaya siya sa kanyang panalo. Si Vivi ay labis na namangha na may isang tao na ginamit ang boss monster's summoning skill para kumita ng experience. Napaisip siya, sino nga ba ang totoong boss dito? Habang kinokolekta ni Zhongli ang mga loot, tinawag niya si Vivi at binigyan siya ng wand bilang bahagi niya sa gantimpala. Nagulat si Vivi at sinabing hindi naman siya gaano nakatulong, kaya hindi niya ito matatanggap. Pero ipinaliwanag ni Zhongli na tinulungan siya ni Vivi sa pag-restore ng mana at sa pagtaas ng kanyang magic damage, kaya napakahusay niyang support. Sinabi pa ni Zhongli na kakailanganin niya ang tulong ni Vivi sa mga susunod na laban kung sakaling may panganib. Sa narinig, namula si Vivi sa hiya at tuwa. Tinanggap niya ang wand at sinabing, sige, tungkulin ko ang maging support. Sa mga salitang iyon ni Zhongli, napagtanto ni Vivi na mahalaga siya sa kanya, at lalong itong ikinasaya niya. Habang papalabas na sila ng kuweba, biglang naalala ni Zhongli na may nakuha siyang 2 skill box mula sa boss, pero hindi pa niya natitingnan ang mga epekto nito. Naalala niyang ang mga ito ay tinatawag na lightness spell at swamp spell. Sa sistema ng laro, dahil mataas na ang skill effect ni Zhongli, ang mga skill box na ito ay automatikong na-max ang level. Pagkatapos suriin, nalaman niya na ang lightness spell ay nagpapataas ng movement speed, kaya naman naintindihan niya kung paano nagawa ng Wolf King na gumalaw kahit napabagal na ito ng slowdown. Spell. Samantala, ang swamp spell ay may kakayahang mag-snare ng maraming kalaban ng sabay-sabay. Nagpa siya si Zhongli na subukan ang swamp spell sa susunod na pagkakataon. Habang naglalakad si Zhongli at iniisip ang mga bagong skill, biglang napansin ni Vivi ang isang bagay. Tinawag niya si Zhongli at ipinakita ang isang ghost orchid, isang kulay lilang health herb. Ipinaliwanag ni Vivi na bagamat hindi ito masyadong kapaki-pakinabang para sa mga professionals, ito ay isang mataas na uri ng medicinal herb para sa ordinaryong tao na maaaring makagamot ng iba't ibang sakit. Sinabi niya na maaari nila itong ibenta sa mataas na halaga. Tumanggo si Zhongli at kumuha rin ng isang herb. Sinabi niya kay Vivi na ang kanyang ina ay isang ordinaryong tao at dahil sa mahabang taon ng paghihirap sa trabaho, marami na itong iniindang chronic illnesses. Umaasa siya na ang herb na ito ay makakatulong upang mabawasan ang sakit ng kanyang ina. Napangiti si Vivi at natuwa sa narinig. Biglang may napansin si Vivi at itinuro ang pader sa likod nila. Napansin niya na ang rock wall ay kumikislap at sinabing, Zhongli, tingnan mo agad. Nang makita ang kumikislap na pader, napansin ni Zhongli na tila may kung anong nakatago sa likod nito. Kaagad niyang sinabi kay Vivi na umatras ng kaunti at naghanda na siyang gamitin ang fireball spell. Isang malakas na pagsabog ang Sumire sa pader, at ang nakita nila sa likod nito ay lubos na nakakagulat.
Isang dungeon secret realm ang natuklasan nila sa likod ng dungeon wall. Isang system notification ang lumitaw, sinasabing nakadiscover si Jung Lee ng isang level 25 Black Iron level dungeon secret realm. Ito ay isa sa dalawang entrada ng Dark Altar, may difficulty na, hard, at limitado ang pagpasok sa mga professionals na nasa level 23 pababa. 2 hanggang 6 na tao lamang ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon. Sinabi ni Vivi na mukhang delikado ang lugar, kaya iminungkahi niyang bumalik muna sila upang maghanda. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, tumutol si Jung Lee at sinabing, hindi maaari. Dagdag pa niya, kung natatakot si Vivi, maaari itong bumalik, pero kung nais nitong sumama, huwag mag-alala dahil paprotektahan niya ito. Labis na humanga si Vivi sa sinabi ni Jung Lee. Nakuha niya ang tiwala nito at sumagot, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kung may panganib, bibigyan kita ng oras. Sa lakas ng loob na iyon, pumasok sila sa Dungeon Secret Realm ng Dark Altar. Ang kanilang misyon ay ihinto ang ritual ng Dark Mage na si GB. Habang papasok, naisip ni Jung Lee na dahil isang Dark Mage ang kanilang kalaban, mataas ang posibilidad na makakuha siya ng equipment na para sa mages. Sa sobrang pagkasabik, mabilis siyang tumakbo habang iniisip ang posibleng loot, iniwan si Vivi sa likod. Bigla niyang napansin ang kakaiba sa harap kaya hinawakan niya ang kamay ni Vivi at nagtago sila sa likod ng isang puno. Nagulat si Vivi at tinanong si Jung Lee kung ano ang nangyari. Itinuro niya sa harap nila, at nakita nila ang isang level 20 skeleton knight na nakasakay sa isang skeleton horse. Napaisip si Jung Lee na hindi biro ang dungeon na ito, kahit ang mga ordinaryong halimaw ay mataas ang level.